Narito na ang mga news scoop ngayon. Misis patay matapos saksakin ng gunting ng kanyang mister sa Cavite. Babae nagpaputok ng baril dahil naklap ang kanyang sasakyan sa Cavite. Malakas na bagyo kahit may El Nino, ibinabala ng Pag-asa. Bilang ng mahihirap sa Pilipinas, posibleng madagdagan ng 1.4 million na pamilya dahil sa nararanasang krisis sa bansa. Ayon po yan sa DSWD. Jessica Sanchez at Morissette Amon nagsama sa powerful duet na Stronger Than Before. At siya ina magdayaw na excite nang malamang kasama niya sa teleserye si Ellie Buendia. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIC News Team. Ito ang DWIC News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Misis patay matapos saksakin ng gunting ng kanyang mister sa Cavite. Naritong news scoop ni Angelo Bainyo. Patay ang isang 56 anyos na babae matapos siyang saksakin ng kanyang hiniwalayang mister sa General Trias, Cavite. Ayon sa ulat, pumunta ang sospek sa kanilang dating bahay at nagbanta umano sa mga anak na papatayin ang biktima. Nadatna ng sospek ang babae kasama ang bago nitong kinakasama sa loob ng kwarto. Dito umano siya biglang sinaksak sa dibdib gamit ang gunting. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Naaresto naman ang sospek sa follow-up operation at naharap sa kasong parricide. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Babae nagpaputok ng baril dahil naklap ang kanyang sasakyan. Doon po sa Cavite nangyari. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Nahaharap sa kaso ang isang babae matapos siyang magpaputok ng baril sa General Trias, Cavite. Ayon sa ulat, naklamp ng mga traffic enforcer ang kanyang sasakyan dahil sa maling pagparada habang may clearing operation. Nang makita ito, nagalit ang babae at nagpaputok ng baril bago umalis sa lugar. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya at doon na inaresto ng mga otoridad. Narecover mula sa kanya isang 9mm na baril at isang basyo ng bala sa lugar. Kinasuhan siya ng alarm and scandal at illegal discharge of firearm habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Presyo ng bigas posibleng sumirit sa 60 piso kada kilo sa susunod na anihan. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Posibleng tumaas ang presyo ng bigas sa 60 pesos hanggang 62 pesos kada kilo sa susunod na harvest season sa Setyembre. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay dahil sa pagtaas ng presyo ng fertilizer mula sa 1,650 pesos na ngayon ay nasa 3,000 pesos. Tiyak anyang tataas ang presyo sa bigas kung hindi gagamit ang mga magsasaka ng alternative fertilizer na iminumungkahi ng DA. Tugon ito ni Secretary Chu Laurel sa tanong ni Senator Bam Aquino sa pagdinig ng Senate Protect Committee kung anong mga agricultural products ang posibleng tumaas ang presyo sa Hulyo o Agosto. Bunsod pa rin ng epekto ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan naman ng ahensya na mapanatili ang mababang presyo ng bigas sa pamamagitan ng rice blend at corn blend. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalakas na bagyo kahit may El Nino, ibinabala ng Pag-asa. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez. Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo sa kabila ng inaasahang pag-iral ng El Nino phenomenon sa mga susunod na buwan. Ayon kay Pag-asa spokesperson at Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, maaaring umabot sa 9 hanggang 17 bagyo ang manalasa sa bansa simula Mayo hanggang Oktubre. Kadalasan anyang malakas na mga pag-ulan muna sa pagpasok ng habagat season ang nararanasan bago maramdaman ang epekto ng posibleng moderate to strong El Nino at halimbawa
halimbawa nito ay tagtuyot. Historically po kasi kapag meron po tayong El Nino, kahit po siya ay weak, moderate, or strong El Nino, mas marami po yung nararanasan nating typhoon at super typhoon category, although konti yung bilang ng bagyo. So yun po yung kailangan po natin na paghandaan or i-consider po sa ating mga preparation at intervention, kasi po hindi lang po yung reduction ng tubig ulan at mainit na temperature ang epekto ng El Nino. So dalawa po siya dahil posible po yung ating mga heavy rainfall event, lalong-lalo na po sa panahon ng ating habagat. Samantala, nilinaw rin ng tagapagsalita ng Pag-asa na iba-iba ang epekto ng El Nino sa bawat lugar. Hindi naman po kabuuan ng ating bansa or maaaring pong iba-iba na umuulan sa ibang lugar. Sa ibang lugar naman po ay may mga dry spell and drought na. So may mga ganun po na iba-iba ang epekto or hindi sabay-sabay na magkakaroon ng mga dry spell and drought. Pero may mga instances po na kapag nag-prolong itong drought natin, itong El Nino natin, dun po natin makikita na magiging possible yung widespread effect po ng prolonged drought condition. At iyan ang tinig ni Pag-asa spokesperson at Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Rotational brownout dahil sa diesel shortage, ibinabala ng National Power Corporation. Narito ang news scoop ni Freddy Pestaño. Namimiligrong makaranas ng rotational brownouts ang mga lugar na hindi pa konektado sa grid sa gitna ng umiiral na state of national energy emergency. Ito ang ibinabala ng National Power Corporation o NAPOCOR dahil sa kakulangan ng supply ng diesel ng ilang power producers, bunsod na rin ang mahal na presyo nito. Ayon kay NAPOCOR President Jericho Nograles, pawang saklaw ng Small Power Utilities Group ng ahensya ang mga apektadong lugar gaya na lamang ng malalayong isla at komunidad na hindi konektado sa main power grid. Umaasa lamang anya ang mga lugar na ito sa mga diesel power plant para sa supply ng kuryente, pero nahihirapan na sila at ang ilang operator dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel na nakakaapekto sa kanilang operasyon. Dahil dito sinabi naman ni Nograles na ikinukonsidera ang pagpapatupad ng rotational brownouts kung magpapatuloy ang limitadong supply. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na mananatiling sapat ang supply ng kuryente sa ibang bahagi ng bansa. Para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga natuklasang panloloko sa listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda na booking ng DSWD. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Nabuko ng Department of Social Welfare and Development ang mga panluloko na ginagawa sa listahan ng beneficiaries sa ayuda para sa mga drivers partikular mula sa TNVS, MC Taxis at Service Delivery Units. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na natuklasan nila na ang listahan na ipinasa sa kanilang ahensya ay naglalaman ng kundi dobleng pangalan ay iisang tao lamang na dinagdagan ng suffix name o iniba ang petsa ng kaarawan. Ayon sa kalihim, kung hindi nasuri ng DSWD ang mga pangalan at idiniretso sa e-wallets ang nasabing ayuda, maaaring umabot sa 2.7 billion pesos ang nawalang pondo at napunta lamang sa ghost riders at drivers. Nilinaw din ni Secretary Gatchalian na hindi sila kontra sa paggamit ng e-wallets para sa pagbibigay ng ayuda sa mga driver, ngunit kinailangan lamang anya nilang linisin muna ang listahan ng pagbibigyan. Para sa News Scoop, ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bilang ng mahihirap sa Pilipinas, posibleng madagdagan ng 1.4 milyon na pamilya dahil sa nararanasang krisis sa bansa. Ayon sa DSWD, naritong news scoop ni Daryl Justin. Maaaring madagdagan ng hanggang 1.4 million na mga pamilya ang bilang ng mahihirap sa Pilipinas kung hindi agad kikilos ang pamahalaan laban sa epekto ng krisis sa langis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies at Asian Development Bank, posibleng mangyari ito sa loob ng mga susunod na buwan.
Sa pagtataya naman ni Senator Sherwin Gatchalian, may 400,000 families ang maaaring mapabilang sa near poor o nasa bingit ng kahirapan. Upang maiwasan ito, planoan niya ng pamahalaan na magbigay ng tulong lalo na sa sektor ng transportasyon. Aabot sa 7.5 million na kabahayan ang posibleng makinabang kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, mga identified as poor ng CBMS at mga manggagawang mababa ang sahod. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Depensa ni Vice President Sara Duterte hindi na nagulat sa finding of probable cause ng House Committee or House Justice Committee. Proseso ng impeachment lumihis umano sa konstitusyon. Narito ang news scoop ni Reabel Medina. Bumuelta ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ay matapos magdesisyon ang nasabing komite na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa defense team ng Vice Presidente, lumihis ang nasabing komite na itinakdang proseso ng konstitusyon sa kanilang naging pagtalakay. Sa halip na tumuon lamang sa mga beripikadong reklamo at kalakip na dokumento, lumawak anya ang usapin sa mga bagay na dapat sana ay isang buong paglilitis na tinalakay. Para sa News Scoop, Reabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kakailanganing pondo ng Senado sa posibleng pagsasagawa ng impeachment trial, posibleng umabot sa maigit 1.2 million o 12 milyong piso ayon po yan kay Senador Tito Soto. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Maaaring maglaro sa 12.6 million pesos ang pondong magagamit ng Senado sakaling magsagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, sinabi sa kanya ng budget officer ng Senado na kung natuloy ang paglilitis ng Senado sa pangalawang Pangulo noong nakaraang taon ay nasa 12.6 million pesos sana ang magagastos para dito na malayo sa inilaan na pondo na nasa 27 milyong piso. Sa ngayon anya ay pinag-aaralan pa ng Senate Budget Division kung magkano ang kakailanganing pondo sakaling maiakyat ito sa Senado. Dagdag pa ni Senate President Soto, sa ginagawang pag-aaral, malalaman kung mas mataas o mas bababa sa 12.6 million pesos ang kakailanganing pondo. Para sa News Scoop, ako po si Rayan Antiquina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Benepisyo para sa mga buntis, pinalawak daw ng PhilHealth. Alamin kung fact or fake. Maraming buntis ang mas kinakabahan sa gastos kaysa sa mismong panganak. Sa hirap ng buhay, hindi maiwasan na may ilan na nababaon sa utang o nagkakaproblema dahil sa kakulangan ng pera. Kaya naman, usap-usapan ngayon, totoo nga bang pinalawak ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga buntis? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke! DWIZ, fact or fake? Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth na layong magbigay ng mas komprehensibong suporta sa mga buntis at bagong ina. Sa ilalim ng bagong programa, halos triple ang itinaas ng coverage para sa normal delivery. Mula 9,750 pesos ay magiging 29,000 pesos na. Samantala, ang cesarean delivery ay tataas din mula 37,000 pesos hanggang aabot sa 58,000 pesos to 62,000 pesos na magbibigay ng mas malaking ginhawa sa gastusin ng mga pamilya. Hindi lamang sa panganak nakatuon ang pagpapalawak. Mula sa dating 4, magiging 8 na ang prenatal check-ups na sasagutin ng PhilHealth, kabilang ang mga bakuna at laboratory test upang matiyak ang kaligtasan ng ina at sanggol bago manganak. Pagkatapos sa panganak, sasaklawin na rin ang 3 follow-up visits para masigurong maayos ang kalusugan ng mag-ina. Fact, ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at tiyaking may sapat na suporta ang bawat Pilipinong ina mula pagbubuntis hanggang sa pag-aalaga sa kanilang bagong silang na anak. Para sa Fact or Fake, Angelo Baeño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke! DWIZ, fact or fake? Jessica Sanchez at Morissette Amon nagsama sa powerful duet na
Stronger Than Before. At siya ina magdayaw na excite nang malamang kasama niya sa teleserye si Ellie Buendia. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, nagsanib puwersa ang international vocal powerhouse na si Jessica Sanchez at Asia Spinix na si Morissette Amon para sa isang bagong duet na pinamagatang Stronger Than Before. Ayon kay Jessica, handog ng musika ang isang inspirational anthem batay sa katatagan, pananampalataya at lakas ng loob partikular na sa mga ina. Ilalabas ng dalawang world-class singer ang naturang musika ngayong Mayo para sa Mother's Day. Samantala, magsisilbi ring pasilip ang duet sa nalalapit na homecoming concert ni Jessica sa May 16 sa Smart Araneta Coliseum. Dito ay makakasama nila ang ilang bigating OPM artist tulad ni Martin Rivera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at iba pa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ibinahagi ni Shaina Magdayaw ang kanyang excitement sa bagong serye na may best friend Eman, lalo na sa sorpresa at kakaibang casting ng OPM legend na si Ellie Buendia bilang si Eman. Ayon kay Shaina, matagal at mahirap ang paghanap ng tamang taong gaganap sa role at marami umunong pangalan ang kinonsidera bago tuluyang napunta kay Ellie. Para sa aktres, suwak ang pagiging rockstar ni Ellie sa karakter na nagbibigay ng bagong perspective sa papel na karaniwang inihalin tulad bilang perfect at too good to be true. Dagdag pa niya, lubos ang pasasalamat ng buong production nang tanggapin ng singer ang proyekto. Samantala, aminado naman si Ellie na nainganyo siya sa script at bago umano sa kanya bilang aktor ang nasabing role kasunod ng kanyang pelikulang Padamlagan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Panukalang batas na magtatanggal sa system loss at iba pang charges sa consumer ng kuryente dapat ng pag-aralan, ayon kay Congressman Arthur Yap. Kong, batid namin na kayo po ay miyembro ng vice chairman po, isa po sa mga vice chairman po ng House Committee on Energy. At nakarating na po marahil sa inyo itong mga reklamo po na ito. Well, siguro dati napapansin nyo na rin yung mga ganyang nakakaduling na mga pass-through charges sa atin pong mga electricity bill. Sa panig po ba ninyo, ano po ang ginagawa po ninyong hakbang para naman po maibsan ito pong pasanin po ng ating mga kababayan, lalo na po itong mga consumer sa gitna nga po ng nararanasan nating krisis ngayon? Boss, wala pa yung gera. Pagpasok ko ng Congress noong October, dahil late entry po ako, no? But pagpasok ko po ng October, final ko na po yung panukalang batas na kung pwede pag-aralan yung systems laws. Yun ang number one. Kasi po yung systems laws may cap yun. So ang ibig sabihin po, pag nababasa niyo po yung yung statement ng billing natin, may makikita kayo yung charges for this billing period. May makikita kayong systems laws doon. Anong ibig sabihin ng systems laws? Dalawa ho yan, yung systems laws na kuryenteng hindi umaabot sa'yo, or kung hindi kaya kuryenteng ninakaw sa'yo. Dalawa yan eh. So yung systems laws na yun, may cap yun. Pag private co-op ka or you're a public co-op, may yun, may cap yun. So, ang first thing na kailangan nating malaman, yung charge ba sa atin na systems laws ay within the cap. Kasi minsan, pag sinabi sa'yo yung cap 8% lang, pero 10% ng systems laws na pala ang charge sa'yo. Number 2, yun nga po ay loss. No, loss na nga po yun. Hindi mo na nagagamit yun. Either ninakaw po yun or hindi umabot po sa'yo. Bakit binubuwisan ka pa ng VAT? Tama. Yung VAT po ay isang value-added tax on consumption. Anong kinonsume mo? Wala ka na kinonsume doon. Binabat ka pa doon. Loss nga eh. Loss nga yun. So, yun, kailangan pag-aralan natin yun. Tapos, hindi lang pag-aralan. Talaga yung panukalang batas ko doon, patanggal na po yun. No? Tapos yung
issue rin ng mga magagandang intent naman, magagandang polisiya ng gobyerno, pero sa tingin natin, dapat hindi naman i-charge sa atin yung lifeline rate para sa mga 4Ps. Akala natin, galing sa gobyerno yun, galing pala sa bulsa natin yun. Yung tulong sa senior citizens. We also like that. Gusto naman natin tulungan yung senior citizens, pero sa bulsa rin po natin nanggagaling yun. Pagkatapos, meron pang charge doon sa billing natin, yung green energy auction or yung fit-all. Fit-all pa kung. Yung fit-all, yung feed-in tariff for allowance po yun. Yun yung pag-attract ng mga investors. Punta kayo dito dahil may guaranteed rate. Wala namang problema yun, pero dapat i-transfer mo yun kung talagang importante yun. Ilagay mo yun doon sa budget ng national government. Bakit nasa budget ng consumers yun? So lahat po yan, tatalakayin natin ang pagbukas ng Kongreso this May 4 dahil nagpatawag po kami ng malawakang investigasyon for all of those charges. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, motorcycle rider patay ng barilin ng kapwa rider sa Cavite. Benepisyo para sa mga buntis, pinalawak ng PhilHealth. Alamin kung fact or fake. Marvin Agustin, hindi proud sa nakuwang award ng kanyang restaurant dahil hindi raw kilala ang nagbigay. Alamin kung fact or fake. Kumita sa paggawa ng digital planners. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo ba na may epekto ang mainit na panahon sa ating productivity? Let's prove it. Flores de Mayo, muling mamumulaklak sa buong Pilipinas. Damhin ang muling mamumulaklak ng tradisyon sa Fiestas Pilipinas. Vice Ganda, kinumpirmang kalyo sa paa ang dahilan ng halos isang buwang hindi pagpasok sa It's Showtime. Jillian Ward, kabado at excited sa kanyang kauna-unahang solo concert. Alden Richards, kinilala bilang isa sa top taxpayers ng bansa noong nakaraang taon. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon kung magiging maaliwalas ba ang ating Summer Thursday night sa Weather Report. Mga detalye ng mga malaking balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Sara Chavit para sa 2028, itinutulak ng mahigit 700 grupo. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Formal nang inilunsad ng isang kilusan na binubuo ng mahigit 700 grupo o katumbas ng 10 milyong miyembro mula sa iba't ibang sektor ang Sara Chavit 2028 nationwide movement sa Quezon City. Sa isinagawang launching, idineklara ng grupo ang buong suporta kay VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas at kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson bilang Vice Presidente. Bagamat nahaharap si Vice President Duterte sa impeachment, ayon kay Ferdinand de los Reyes ng Sara Chavit 2028, hindi papayag ang kanilang grupo na mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ipinunto rin ng grupo ang karanasan ni Singson sa serbisyo publiko, partikular noong siya ay gobernador ng Ilocos Sur, kung saan nila ay napaunlad ang lalawigan. Matatandaan na noong May 30, 2025, nagsagawa rin ng press conference ang grupo kung saan ilang dating Marcos loyalist ang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagpahayag ng suporta kay Duterte. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Motorcycle rider patay ng barilin ng kapwa rider sa Cavite. Naritong news scoop ni Arman Cambe. Dito sa spot ang isang 54 anyos na motorcycle rider
matapos itong pagbabaril na hindi pa nakilalang suspect na sakay din ng motorsiklo sa Governor's Drive, Barangay Sampaloc 1, Dasmariñas City, Cavite, kahapon na madaling araw. Kinilalang biktima na si alias Gardo, may asawa at residente na nabanggit na lungsod. Sa investigasyon ng mga otoridad, dakong ika-4 na madaling araw habang binabagtas ng biktima ang nabanggit na lugar, bigla mo na siya sinabay ng suspect at sunod-sunod na pinaputokan ng baril. Matapos ang ginawang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect na sa ngayon ay pinaghahanap ng kapulisan. Armand Cambio mula Calabarzon, nag-uulat pa si Pila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 7 most wanted na aresto ng Navotas PNP sa magkakahiwalay na operasyon. Naritong news scoop ni Danny Cruz. Arestado ang 7 katao na kabilang sa mga most wanted person sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad ng Northern Police District. Ayon kay MPD District Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, kabilang sa mga nadakip ang 3 top most wanted, 1 most wanted person at 3 iba pang wanted person sa Valenzuela City. Nahuli ang 52 anyos na lalaki na ikawalo sa top most wanted person ng lungsod. Naaresto ito sa Barangay Karhuatan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong act of lasciviousness kaugnay ng Republic Act 7610 at sexual assault. Sa Malabon City, nadakip ang 30 anyos na lalaki na ikalima sa top most wanted person na naharap sa mga kasong paglabag sa gun ban law at robbery. Ilan sa kanyang kaso ay may piyansa habang isa sa kaso nito ay non-bailable. Isa pang top most wanted na 46 na taong gulang ang naaresto sa Angeles City, Pampanga sa koordinasyon ni Police Lieutenant Redentor Mantala ng Warrant Section na ito'y may kinakaharap na kasong statutory rape na walang piyansa at act of lasciviousness sa ilalim ng RA 7610. Samantalang isang 31 anyos na lalaki na most wanted person ang nadakip sa Navotas City. Naharap naman ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o itong RA 9165. Lahat ng mga suspect ay sumailalim sa medical examination at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulis habang inihahanda ang pagbabalik ng mga warrant sa korte. Pinuri naman ni General De La Cruz ang mga operatiba ng NPD o Northern Police District sa matagumpay na operasyon kontra krimen. Aniya, patunay ito na hindi tumitigil ang kanilang pagtugis sa mga taong lumalabag sa batas. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 5 wanted person sa Pampanga arestado dahil sa illegal gambling cases. Naritong news scoop ni Johnny Gole. Sa kalapusan na ngayon itong 5 sugarola matapos silang maaresto dito sa kanilang mga pinagtataguan matapos silang isailalim ng hukuman bilang mga wanted person and municipal level sa Mexico, Pampanga. Ayon dito sa ulat ng Mexico Police, itong mga suspect ay nasakote dahil sa illegal gambling o itong paglabag nila sa Presidential Decree 1602. Kasabay nito ay nagpiyansa ang mga ito at tuluyang nagtago sa batas at hindi na dumating sa kanilang mga hearing. Kasabay nito ay idineklara sila ng hukuman bilang mga pusakal na kriminal at merong mga parusa o may karampatang parusa para sa mga ito. Sa ngayon ay ibinyahin na itong mga suspect o itong mga arestadong suspect sa hukuman para kumpirmahin nga itong kanilang pagkakaaresto sa katuluyan na silang dadalhin sa piitan sa ilalim naman ng supervision nitong BJMP o Bureau of Jail Management and Technology. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa impilang ito dulakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod na tama. Kahalagaan ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan binigyan diin ni Senator Bongo. Naritong news scoop ni Angelo Bainio.
Isang super health center sa liblib na barangay sa Bukidnon ang matagumpay na nakapagpaanak ng kambal na lalaki sa isang 24 years old na ina na may high-risk pregnancy. Ayon yan kay Senator Bongo. Ang pasilidad sa barangay Santo Domingo, San Fernando na personal na pinasinayaan ni Go noong Abril 6 ay nakatulong sa ligtas na normal delivery kahit limitado ang prenatal check-up at walang ultrasound ang ina. Ayon kay Go, patunay ito na kayang punan ng mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad ang kakulangan sa malalayong lugar at matiyak ang abot kaya at dekalidad na pangangalaga. Patuloy aniyang isinusulong ang mga programang tulad ng Super Health Centers at Malasakit Centers upang mapalawak ang access sa serbisyong medikal lalo na para sa mga mahihirap na komunidad. Marvin Agustin hindi proud sa nakuwang award ng kanyang restaurant dahil hindi raw kilala ang nagbigay. Alamin natin muna kung fact or fake. Para sa aking fact or fake, hindi umano proud si Marvin Agustin sa nakuha nitong award para sa kanyang restaurant na Kochi. Ito ang kumakalat na balita dahil sa umano hindi naman kilala ang nasabing award-giving body na nagbigay dito ng award. Bagamat masaya raw ang picture na naglabasa na hawak ni Marvin ang award, pero pagkatapos umano ng picture taking ay balik na ito sa dati na hindi na-appreciate ang nasabing award. Pero ito ba ay fact or fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke! DWIZ, fact or fake? Sa aming ginawang research, aming napaglaman ay sa itong fake. As a matter of fact umano, masayang-masaya si Marvin dahil napasama ang kanyang restaurant na Kochi sa mga nabigyan ng award ng Michelin Guide Philippines 2026. Ayon sa aktor, napasama ang Kochi sa mga best value for money restaurants na nag-o-offer ng 3-course meal sa napaka-reasonable price. Sa kanyang Instagram account, ipinost pa ni Marvin ang nasabing balita kung saan sinabi nito sa caption na Kochi has been awarded Beef Gourmand by the Michelin Guide Philippines 2026. Ayon pa sa aktor, ang nakuwang karangalan ng Kochi ay para sa mga taong involved dito, kabilang na ang mga staff at mga customer. Kasabay nito ang pasasalamat ni Marvin sa mga guests ng Kochi na patuloy na tumatangkilik sa kanyang restaurant, kung saan ang nasabing award umano ang reminder na patuloy silang gagawa ng mga recipe na galing sa puso. Sa isa pang post ng aktor, sinabi naman ito na mula sa pagiging mascot hanggang sa pagtanggap ng Michelin Beef Gourmand Award, dito niya raw napatunayan na dreams do come true. Samantala, inamin naman ni Marvin na dumaan din siya sa panahong muntik na siya mag-give up, ngunit dito niya raw nadiskubre na sa mga oras ng kagipitan, doon ka mas lalong magpursige. At iyan ang aking fact or fake para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake? Vice ganda, kinumpirmang kalyo sa paa ang dahilan ng halos isang buwang hindi pagpasok sa It's Showtime. At Jillian Ward, kabado at excited na sa kanyang kauna-unahang solo concert. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, natatawang ibinulgar ni Vice Ganda na ang pagkakaroon niya ng kalyo sa paa ang dahilan ng di niya pagpasok sa It's Showtime ng halos isang buwan. Ayon sa komedyante TV host, may tumubo umano sa ilalim ng hinlalaki ng kanyang paa dahil sa pagsuot niya ng heels. Noong nadapa umano siya, nagasgas ito at nang pumunta siya sa ospital ay pinayuhan siya na ipa-therapy, ngunit nakalimutan niya kaya lumala ito at namaga. Pero hindi pa rin daw siya natigil sa pagsuot ng heels hanggang sa nabugbog ito ng gusto at nagkasugat na sa paligid, dahilan para hindi na siya makalakad. Ang akala niya raw noong una ay gout lamang kaya't uminom siya ng gamot sa gout pero hindi umano nawala ang sakit. Nang magpatingin daw siya sa Singapore ay sobrang lala na kaya't pinayuhan siyang wag muna magsuot ng sapatos sa loob ng 3 buwan. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinaghahandaan na ng star of New Gen na si Jillian Ward ang kanyang paparating na solo concert sa July 31 sa New Frontier Theater. Ayon kay Jillian, sobrang excited na siya para sa kanyang first ever solo show at talagang siseryosohin niya ang kanyang mga magiging performance lalo't passion niya ito. Nabatid na noong nakaraang buwan lamang inirelease ni Jillian ang kanyang latest single na Pag-ibig. Nang tanungin naman ang aktres kung dadalo sa concert niya ang napaulat na mystery big guy niya, ang tanging sagot lamang ni Jillian ay
kung pupunta po. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Presyo ng langis posibleng tumaas sa susunod na linggo dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar ayon sa DOE. Expanded number coding scheme bukas suspendido bilang paggunita sa araw ng mga manggagawa. Kontraktor na si Curly Discaya dinala sa ospital mula sa Senate detention para sumailalim sa operasyon sa Balikat. Mas mabilis na inflation rate inaasahang aabot sa 6.4% sa Abril ayon sa BSP. Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development nagsagawa ng pagdinig ukol sa illegal recruitment at pagpigil sa wage theft. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Atin ito koalisyon pumalaot na patungong Pag-asa Island sa West Philippine Sea para maghatid ng tulong sa mga residente sa isla. Soil covering operations ipinagpatuloy matapos dumating ang dagdag na lupang panambak sa nasusunog na Navotas landfill. Listahan ng mga job fair venues sa iba't ibang lugar sa bansa bukas, May 1, inilabas na ng DOLE bilang paggunita sa araw ng mga manggagawa. Grupong Gabriela at iba pang organisasyon nagprotesta sa harap ng Department of Finance kontra sa pagtanggi ng Administrasyong Marcos na bawasan ang VAT sa gasolina at mga pangunahing bilihin. Abogado ni VP Sara Duterte, iginiit na ang mga ebidensyang ipinresenta ng NBI sa impeachment hearing ay curated at hindi pwedeng gawing batayan para sa probable cause. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa paggawa ng digital planners. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Mahilig ka bang mag-organize ng mga gawain? To-do list, schedule o goals? Isa sa mga pwede mong pagkakitaan ang paggawa at pagbebenta ng mga digital planners na swak sa mga estudyante, nagtatrabaho o mga taong mahilig din mag-organize ng task tulad mo. Kaya ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Una, mag-isip ng mga planner na gusto mong gawin. Tiyakin na babagay ito sa target customers mo. Halimbawa, sa students, fitness, budgeting o daily task. Sunod, planuhin kung ano ang magiging laman ng planner. Pwedeng maglagay ng calendar, to-do list, goal tracker o notes para maging useful ito sa gagamit. Pagkatapos, gamit ang iyong creativity, gumamit ng design tools kagaya ng Canva o iba pang design apps para i-layout at gawin ang iyong planner. Pwede mo itong ibenta sa mga online platforms o sa social media para makita ng mga potential customers. Kaya kung mahilig kang mag-organize, pagkakitaan na yan. Sabi nga diba, hindi na pupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo.
for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo ba na may epekto ang mainit na panahon sa ating productivity? Patunayan natin yan sa report na ito. May mga taong nagsasabi na kapag mainit ang panahon ay nakakatamad gumalaw at parang wala silang energy na maging productive. Pero alamin muna natin kung totoo ba na may epekto ang mainit na panahon sa ating productivity. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa isang pag-aaral mula sa International Scientific Publishing Organization na Public Library of Science, napag-alaman na ang sobrang init ay nakakaapekto sa cognitive performance ng isang tao. Natuklasan na ang mga taong na-expose sa mainit na environment, lalo na yung mga lugar na walang sapat na ventilation o lamig ng kapaligiran, ay mas humihina ang performance sa memory, attention at reaction time. Ayon naman kay Cynthia Vini, isang psychologist mula sa Los Angeles, California, ang sobrang init ay nakakadagdag ng pagod at nakakabawas ng concentration na nagre-resulta sa mas mabagal na pag-iisip at mas mababang work performance. Dahil dito, mas madali tayong madistract at mawala ng ganang maging productive, lalo na kapag matagal tayong na-expose sa init. Sa madaling salita, ang sobrang init ay nakakapagpabagal nga ng utak at nakakabawas ng energy. Dalawang mahalagang bagay para maging productive. Kaya naman, mahalaga na protektahan ang sarili laban sa sobrang init. Magpahinga at uminom ng maraming tubig at magpunta sa mas malamig na lugar para mabawasan ang init. Kung pakiramdam mo ay parang tinatamad ka at nahihirapang magtrabaho ngayong mainit ang panahon, magpahinga muna, bumawi ng focus at energy para mas maging productive. Flores de Mayo, muling mamumulaklak sa buong Pilipinas. Damhin ang muling pamumulaklak ng tradisyong ito. Narito ang report. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Tuwing buwan ng Mayo, muling nabubuhay ang makulay na tradisyon ng Flores de Mayo. Dala ang saya, pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Araw-araw nag-aalay ng bulaklak ang mga bata at deboto sa mahal na birhen habang nagdarasal at umaawit. Isang kaugaliang nag-ugat pa noong panahon ng Kastila. Pinaka-inaabangang bahagi ang Santa Cruzan, kung saan makikita ang engranding prosesyon ng mga reyna na nakasuot ng magagarang kasuotan. Tampok dito ang Reyna Elena at ang paghahanap sa Banal na Cruz. Isang makasaysayang kwento na binibigyang buhay sa bawat bayan. Hindi lang ito pista, isa rin itong pagtitipon ng komunidad. May mga palaro, pagkain at palabas sa mga plaza. Kaya naman, dinarayo ito ng mga lokal at turista. Sa gitna ng modernong panahon, nananatiling buhay ang Flores de Mayo. Isang paalala na ang tradisyon, parang bulaklak, ay patuloy na namumukadkad. Filipino athlete na si Maynard Pecson, nagkampiyon sa duathlon sa Singapore. Congratulations! Narito ang sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ang Filipino athlete na si Maynard Pecson sa duathlon event ng Singapore T100 Triathlon matapos makabawi mula sa kanyang nakaraang pagkatalo. Nakuha niya ang unang pwesto sa naturang kompetisyon. Pumangalawa si Franklin Yee habang pangatlo naman si Robin Banados. Sa women's category, nangibabaw si Mary Joy Trupa at nagkamit ng ginto. Tinapos ni Pecson ang karera sa loob ng 1 hour, 26 minutes at 28 seconds. Ipinakita niya ang lakas sa pagtakbo at pagbibisikleta sa buong laban. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alden Richards kinilala bilang isa sa top taxpayers ng bansa noong nakaraang taon at Pinay na si Rebecca Rush.
tinanghal na Eco Global Universe Celestial Supreme Queen 2026 sa Germany. Narito ang iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, pinarangalan si Alden Richards bilang isa sa mga most valuable taxpayer ng 2025 sa ginanap na tax campaign kick-off event ng Bureau of Internal Revenue sa Jose Rizal Coliseum. Ang pagkilalang ito ay ginagawad sa mga individual na naging huwaran sa maayos, tama at tapat na pagbabayad ng buwis. Layunin ng parangal na ito na hikayatin ang publiko at mga kilalang personalidad na maging responsable at makiisa sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa tungkulin bilang mamamayan. Ayon kay Alden, ang pagbabayad ng tamang buwis ay hindi lamang legal na obligasyon, kundi isang mahalagang ambag sa nation building at pag-unlad ng bansa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, isa na namang karangalan sa Pilipinas ang napasakamay ng Pinay na si Rebecca Rusch matapos na koronahan ito bilang Eco Global Universe Celestial Supreme Queen sa Germany. Ang nasabing titulo ang itinuturing na pinakamataas na korona sa unang edisyon ng Eco Global Universe. Ayon sa Pinay Beauty Queen, Destiny ang pagiging beauty queen niya. Umatin dyan na gustong manalo, gustong makuha yung title, nagkasakit siya, hindi talaga para sa kanya siguro. Sinay pa ni Rebecca na kahit kailan ay hindi niya pinangarap na maging isang beauty queen, pero doon naman siya dinala ng Panginoon. Wala akong kadrim. Sabi ko, kaya nga sabi ko, huwag ka nang mag-alala kasi kung hindi talaga para sa iyo ang isang bagay, hindi talaga yan ako sa iyo. Ako wala akong dream. Bigla doon ako napasok. Pero sige, tumawagin naman din ako kasi marami akong na-experience ko yan. May advocacy ako, yung nakanalunan doon, din ko sa school. Ginawa nilang feeding center. Samantala, bukod sa titulong Eco Global Universe Celestial Supreme Queen, ipinagkaloob din kay Rebecca ang Charity Queen, Queen of Global Goodwill 2025, Mrs. Congeniality at Queen of Generosity. At iyan ang aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Minsan kailangan mong huminto, hindi para sumuko, kundi para muling buuin ang sarili mo. Sa sobrang bilis ng takbo ng buhay, hindi mo napapansin na napapagod ka na. Akala mo kaya mo pa, pero ubus ka na pala. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.